Trial by publicity kung tawagin ng kampo ni former Congressman Jing Paras ang investigasyon sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nakikipag-ugnayan naman daw sila ng maayos sa mga otoridad pero bakit tila pinagtaguan daw sila ng ebidensya? Ang tugon ng NBI sa agenda report ni Andrea Salve, live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Andrea. Corina, umalma nga ang kampo ni former Negros Oriental Congressman Jing Paras sa pagkalat ng CCTV footage ng isa sa mga umano'y meeting sa pagitan ng dating mambabatas kasama ang naarestong Bugaw. Hindi raw kasi ito napakita sa kanila nang humarap sa mga investigador kahapon. Ang tanong ng kanilang kampo, bakit nauna pa raw ang media na mapanood yung video kesa sa kanila? Trial by publicity kung ituring ng kampo ni former Congressman Jing Paras ang pagkalat ng CCTV footage na kuha sa July 26 meeting ng dating mapabatas kasama ang narestong umano'y bugaw na si alias Ken, ang isa sa mga umano'y binugaw na si alias Jen at ang mga abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm na umano'y mga kasabwat sa planong character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kahapon ay humarap sa mga investigador ng NBI National Capital Region ang mga abogado ni Paras, pero ang kumalat na video ay hindi raw kasama sa mga ipinakitang ebidensya sa kanila. We are in good faith, nakipag-cooperate tayo as a lawyer ni Jing Paras, pero bakit hindi pinakita yan? So, bakit nauna pa ang media kaysa amin na we were in good faith na pumunta sa NBI para makipagtulungan sa investigation? Yung nangyari ngayon is trial by publicity. Yung investigation, hindi based on evidence, but based on speculation, based sa chismis, based on marites. Yun yan. Una nang inamin ng kampo ni Paras na nagkaroon talaga ng pagpupulong sa pagitan ng mga individual na isinasangkot sa umano'y plano. Pero hindi raw ito para sa isang masamang balak kundi ay para tulungan ang kampo ng mga umano'y nabiktima na pinilit na gumamit ng droga at makipagtalik ng isa raw sa mataas na opisyal ng pamahalaan. It only proved that there's only a meeting. But hindi yun prove na may human trafficking, may mga criminal activities na planong gagawin. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, hindi sila obligadong ipakita sa kampo ni Paras ang lahat ng ebidensyang hawak kaugnay sa iniimbestigahang kaso. Diretsahan din itong itinanggi na nanggaling sa Bureau ang kumalat na video. Actually, right now, we will ask coordination with the person na nakapag-release niyan. Baka probably they can provide us the copy so we can compare it with the CCTV na meron kami. We are guided by Memorandum Circular 48 ng DOJ na hindi namin pwedeng i-release. No? But the thing is, nandiyan yung CCTV na yan, it's subject to verification and authentication. Dagdag niya, dapat ay ikinatuwa pa ng kampo ni Paras ang paglabas ng CCTV para makapagkomento sila. The way they are reacting, parang nagagalit sila na ba't may lumalabas yung CCTV. Dapat hindi ka siguro umiyak na ba't lumabas yung CCTV. Anyway, tama ka naman. Hindi naman may criminal activity. Sabi ko nga palagi, everybody is presumed to be innocent. Hindi ko nga sinasabing may crime na unless proven otherwise. Corina, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon at ayon sa kampo ni Paras ay iimbitahan daw silang muli ng mga investigador at kung magpapakita daw ito ng mga dagdag na ebidensya ay magsusumite rin sila ng supplemental affidavit. Sa Biyernes naman, August 14 ay inaasahang haharap sa mga investigador ng NBI ang mga abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm na umano'y sangkot dito sa planong character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Andrea Salve, nagulat live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.